Nagsisimula ang pelikula sa Seoul, kung saan makikilala natin ang ating bida, si In Chang, isang miyembro ng Explosives Disposal Team ng militar. Kasalukuyang binabaklas ng kanyang unit ang mga hindi pa sumasabog na kanyon na natagpuan sa isang construction site mula sa digmaang Koreano. Tuwang-tuwa si In Chang dahil ngayon na ang kanyang huling araw ng serbisyo bago siya tuluyang magretiro sa militar. Pagkatapos mailabas ang bomba, umuwi si In Chang at habang papunta ay tinawagan niya ang kanyang buntis na asawa, si Choi. Kakabalik lang nito mula sa isang regular na check-up sa isang ospital at tiniyak sa kanya na maayos ang lahat. Gustong malaman ni In Chang ang tungkol sa kasarian ng sanggol, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya at hiniling na umuwi muna. Ilang sandali pa, isang malakas na lindol ang tumama at kumalat ang balita na ang Mount Baekdo, na matatagpuan malapit sa hangganan ng China-North Korea, ay marahas na sumabog. Ang mga pagyanig ay umabot hanggang Seoul, kung saan ang lupa ay marahas na yumanig at ang mga gusali ay nagsimulang gumuho. Hindi mabilang na tao ang nakaranas ng isang kakilakilabot na kapalaran sa kaguluhan, ngunit determinado si In Chang na makarating sa kanyang asawa. Muntik na siyang makatakas sa mga nahuhulog na debris, ngunit bumagsak sa huling sandali. Nagsimula siyang tumakbo palayo nang gumuho ang isang napakalaking istruktura sa itaas niya, ngunit mahimalang naiwasan niya ito. Kailangan niyang malaman kung ang kanyang sanggol ay isang lalaki. Sa ibang lugar, nakilala natin ang isang babaeng nagngangalang Jeon, ang Senior Secretary ng Civil Affairs, na bumisita sa isang lalaking nagngangalang Professor Kang. Lumalabas na ang lalaki ay isang siyentipiko na matagal nang humuhula ng ganitong pagsabog. Ngayon, pagkatapos ng mga taon ng pangungutya dahil sa kanyang mga teorya, naghahanda na siyang umalis sa South Korea at maglakbay patungong Estados Unidos kung saan siya ay may pagkamamamayan. Humihingi si Jeon ng tulong sa kanya sa pagharap sa kasalukuyang sakuna, ngunit tumanggi si Kang at sinubukan umalis. Gayunpaman, nang banggitin ni Jeon ang kanyang madilim na nakaraan at nagbanta na ipapaaresto siya, walang nagawa ang lalaki kundi ang sumunod. Kalaunan, nakipagkita si Professor Kang sa mga matataas na opisyal at ipinaliwanag na ang Mount Baekdo ay may 4 na magma chamber sa ilalim nito. Ang kamakailang pagsabog ay ang una pa lamang, at inaasahan ang 3 pa. Ang huling pagsabog ay maaaring maging napakalaki na maaaring sumire sa halos kalahati ng Korean Peninsula. Upang matigil ang ika-4 na pagsabog, iminungkahi ni Kang na magpaputok ng minahan na may lakas ng 6 na nuclear warhead upang mabawasan ang ilang presyon. Ipinaliwanag niya na maaaring mabawasan ang puwersa ng lava, sa pamamagitan ng pagbabarena ng isang daanan papasok sa silid ng magma, upang ligtas itong dumaloy sa ilalim ng lupa, ngunit ang paglikha ng gayong daanan ay mangangailangan ng napakalaking enerhiya. Nang marinig ito, ang mga matataas na opisyal ay natakot at tumangging magpatuloy, sa takot na kung malalaman ito ng Amerika, maaari itong magdulot ng isa pang digmaan. Gayunpaman, kalaunan ay palihim na ipinatawag ng Pangulo ng Timog Korea si Professor Kang sa kanyang opisina, at hinimok itong ituloy ang misyon, kahit na maliit ang tsansa ng tagumpay. Kasama sa plano ang pagbaliwala sa mga pagsisikap ng US sa denuclearization, pagpasok sa teritoryo ng Hilagang Korea, at pagpapasabog ng isang nuclear device malapit sa hangganan ng China. Pagkaraan ng ilang panahon, nakatanggap si In Chang ng tawag mula sa koronel, na nag-atas sa kanya ng gawain na pumunta sa Hilagang Korea para sa pagtatapon ng bomba. Noong una ay tumanggi siya dahil retirado na siya, ngunit ipinaalala sa kanya ng koronel na ang misyon ay may kinalaman sa kinabukasan ng kanilang bansa, at inalok na kumuha ng pwesto ang kanyang asawa, sa eroplano ng transportasyon ng militar ng US para sa paglikas. Nag-aatubili si In Chang na sumang-ayon sa kondisyon na lalaki ang kanyang sanggol, at umuwi upang sabihin sa kanyang asawa na tinawag siya para sa isa pang misyon. Hindi niya isiniwalat na nasa Hilagang Korea ito, kaya hindi mag-aalala ang kanyang asawa. Muling tinanong ni In Chang ang tungkol sa kasarian ng kanilang sanggol, ngunit hiniling lamang ng koronel na bumalik siya ng maaga upang personal niyang makita ang kanilang anak. Kinabukasan, nakipagkita si In Chang at ang kanyang pangkat sa mga opisyal at nalaman nila na ang Hilagang Korea ay mayroon pa ring 6 na long-range nuclear missiles na hindi pa nabubuwag. Hinati ng plano ang pangkat sa 2 grupo. Ang pangkat ni In Chang ang magbubuwag sa missile, at isang hiwalay na Special Operations Unit ang hahawak sa natitirang bahagi ng operasyon, kabilang ang transportasyon at pagpapasabog. Nalaman din nila ang tungkol sa isang impormante ng Hilagang Korea, si Jun Pyong, na nakakaalam ng lokasyon ng missile, ngunit ngayon ay nakakulong sa kanyang bansa. Mabuti na lang at nilagyan siya ng South Korea ng GPS tracker, kaya dapat siyang palayain ng pangkat, isecure ang uranium, at iset ang bomba para sumabog sa loob ng mga minahan.
Sa sumunod na eksena, sa wakas ay natuloy ang plano at lumipad ang dalawang pangkat sakay ng isang transport plane. Gayunpaman, isang malaking halaga ng abo ng bulkan ang napuno sa hangin, at di nagtagal ay nasira ang transport plane na sinasakyan ng Special Forces Team. Malapit na ring bumagsak ang pangkat ni Inchang, kaya lahat sila ay nagparachute papunta sa Hilagang Korea. Nang ligtas na makalapag, laking gulat nila nang mapagtanto na hindi nakaligtas ang isang pangkat ng mga espesyal na puwersa, na nangangahulugang nasa kamay na ngayon ng pangkat ni Inchang ang pagsasagawa ng buong misyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pinangunahan ni Inchang ang kanyang pangkat, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa bilangguan kung saan nakakulong si Junpyong, at natuklasan na may kaguluhan na naganap dahil sa lindol. Mabuti na lang at napatay na ng mga bilanggo ang lahat ng mga gwardya, kaya't narating ng grupo si Junpyong nang walang pagtutol. Ipinaliwanag nila sa kanya ang misyon, ngunit kinutya sila ni Junpyong, na sinasabing mga baguhan pa lamang sila at walang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa kabila nito, kailangan ng pangkat ang kanyang tulong, kaya pinalaya nila siya at ikinulong upang hindi siya makatakas. Pagkatapos, hinayaan nila siyang maligo at maglinis ng kaunti. At habang ginagawa ito, mayroon ninakaw si Junpyong sa pitaka ni Inchang. Napansin niya ang larawan ng bata na naroon sa ultrasound, at pati na rin ang isang mapa ng mga minahan. Mabilis na naisaulo ng tusong lalaki ang mapa, pagkatapos ay pinunit niya ito at kinain. Sa sumunod, sumulong ang pangkat, at di nagtagal ay nadaanan nila ang gumuhong estatwa ng pinuno ng Hilagang Korea. Si Junpyong, masama ang loob niya at sinabing araw-araw niyang tinitingnan ang estatwa mula sa kanyang apartment bago siya nabilanggo. Di nagtagal, napagtanto ni Inchang na nawawala ang kanyang pitaka, kaya ibinalik ito ni Junpyong at sinabing kinain niya ang mga mapa, ngunit kabisado niya ang mga ito bilang seguridad. Ikinagalit ito ng isang batang sundalo na galit na sinuntok ang tusong lalaki bago pinigilan ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, nagpatuloy ang grupo sa pagsulong, at kinailangan ni Junpyong na huminto, dahil malapit na siyang umihi sa pagpigil ng matagal. Pinalabas siya habang binabantayan ng lalaking umatake sa kanya kanina. Sa panahong ito, nabuksan ni Junpyong ang kanyang posas at inatake ang lalaki bago tumakbo palayo. Di nagtagal, dumating ang iba pang miyembro ng team at natakot nang makita ang kanilang kasamahan na walang malay, habang si Junpyong ay nakatakas matapos iwan ang GPS. Dahil sa pagkadismaya, bumalik ang grupo sa lungsod upang hanapin siya, at napansin ni Inchang ang bumagsak na estatwa ng pinuno ng North Korea. Naalala niya kung paano sinabi ni Junpyong na magandang tanawin ito mula sa kanyang apartment, at nakita ang isang kalapit na gusali kung saan siya dapat naroon. Sa ibang lugar, nakita natin na nakauwi na nga si Junpyong, kung saan nagpalit siya ng damit at kinuha ang kanyang mga nakatagong baril. Natagpuan niya ang kanyang asawa na lasing sa droga at tinanong siya kung nasaan ang kanilang anak na babae. Sumagot siya na nasa bahay siya ng kanyang kapatid sa Pulcheon, na malapit sa Mount Baekdo. Pagkatapos ay tinanong ni Junpyong kung siya ang nagsumbong sa kanya sa mga awtoridad, na nakumpirma naman ni Junpyong. Sa galit, nagpaputok siya ng baril sa ere, na agad ding narinig ni Inchang at ng kanyang team sa labas. Mabilis silang nakarating sa apartment at nadatnan si Junpyong na nakatutok ang baril sa kanyang asawa. Sa huli, hindi napigilan ng lalaki ang kanyang sarili na patayin ang kanyang asawa, at ikinulong ng team ni Inchang. Kasunod nito, itinuring siya ni Inchang bilang isang traidor at hindi siya pinayagang lumahok sa pulong ng estratehiya, ngunit nakita ni Junpyong ang kanyang kakulangan ng karanasan sa pagpaplano. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang team sa lugar ng imbakan ng mga armas nuclear. Doon, nagabang ang mga sundalong North Korean sa isang base militar na nakatago sa ilalim ng isang pabrika na nakabalat kayo, ngunit matapang na lumaban ang team at nagawa silang supilin. Pagkatapos ay lumapit sila sa isang container, at sa loob nito, nakakita sila ng elevator. Matapos itong mapasok, bumaba sila ng milya-milya sa ilalim ng lupa upang maabot ang mga nuclear warhead. Ikinulong nila si Junpyong sa isang rehas, isinuot ang kanilang mga espesyal na suit, at sinimulang lansagin ang mga missile. Ngunit nang mailagay na ang uranium sa kanilang custom detonator, isang pangalawang lindol ang tumama, at nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Junpyong ng mag-isa, at nakipag-ugnayan sa isang Chinese associate na nag-alok sa kanya at sa kanyang anak na babae ng kanlungan sa bansa kapalit ng isang bomba. Gayunpaman, iginiit din ng associate na magdadala siya ng isang technician na maaaring mag-disarm ng detonator. Dahil dito, wala nang ibang pagpipilian si Junpyong kundi bumalik sa kung saan nakulong si Captain Inchang at ang kanyang team, at tulungan sila. Pagbalik sa Seoul, naramdaman ni Choi ang pagyanig ng lindol, at mabilis na nag-impake upang tumungo sa base militar.
Hindi nagtagal, na-stuck siya sa trapiko sa isang tulay kung saan tumama ang isang malakas na tsunami, dahilan para maanod siya sa tubig. Ngunit nagawa niyang lumangoy sa agos at kalaunan ay nakarating sa ligtas na lugar. Samantala, nakipagkita si Profesor Kang kay Jeon, at isiniwalat na mali ang kanilang mga unang pagtatantya ng pagsabog. Ang malaking deposito ng iron ore sa ikapitong minahan ay nagpapabilis sa pagsabog, at iminungkahi niya na puntiryahin ang isang mahinang punto doon upang maiwasan ang pangwakas at mapaminsalang pagsabog. Pagbalik sa Hilagang Korea, paalis na sina In Chang at ang kanyang koponan, nang bigla silang inatake ng mga hindi pamilyar na tao na walang humpay na nagpaputok. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto nila na gumagamit ng heat detection ang mga umaatake. Kaya pinasabog ni In Chang ang isang truck at sinunog ito upang matakpan ang kanilang mga heat signature, at sinubukan tumakas. Hindi nagtagal ay nagulat sila nang matuklasan na ang militar ng US ang talagang umaatake sa kanila. May mga sundalong nasugatan, at sina In Chang at Jun Pyong ay nahiwalay sa iba pang miyembro ng grupo. Habang ang dalawang lalaki ay sumakay sa isang sasakyang militar upang tumakas, nakakagulat na pinagtaksilan ni Jun Pyong si In Chang sa pamamagitan ng pag-taser sa kanya. Samantala, sa South Korea, isinara ng militar ng US ang misyon, dahil ang pagtawid sa mga hangganan at pagnanakaw ng mga sandatang nuklear ay lumabag sa kasunduang pangkapayapaan, at maaaring magdulot ng digmaan. Kaya nagpasya si Profesor Kang na umalis, habang sinusubukan ni Jeon hikayatin siyang manatili, dahil alam niyang kung iiwan niya ang operasyon, mahaharap ang South Korea sa malubhang panganib. Gayunpaman, iginiit ni Kang na wala siyang magagawa, at sa huli ay umalis. Kalaunan, sumakay si Kang ng bus papunta sa evacuation base, kung saan niya nakilala si Choi sa daan. Umiiyak ang babae, kaya inaliw niya ito at binigyan ng panyo. Mabuti na lang at hindi niya ginamit iyon, noong hinuhulaan niya na sasabog ang sarili niyang maliit na Mount Byung. Nag-usap sila ng ilang sandali, at nalaman niya na asawa ito ni In Chang, at umaasa siyang makikita siya ng kanyang asawa sa evacuation point. Dahil dito, nalungkot si Kang, ngunit wala siyang sinabi tungkol sa misyon ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, nakita natin na ipinosas ni Jun Pyong si In Chang, at planong dalhin siya kasama ang bomba upang ibigay sa mga Tsino. Inihayag niya na papunta sila sa Pakyan malapit sa Mount Baekdo, kung saan naroon ang anak ng kanyang anak na si Okay. Sa isang punto, inihinto ni Jun Pyong ang sasakyan para umihi, at sa panahong ito, nakawala si In Chang sa kanyang posas. Nang sinubukan pigilan siyang muli ni Jun Pyong, mabilis na nilunok ni In Chang ang GPS, at idineklara na masusubaybayan na siya ng kanyang koponan saan man siya magpunta. Ikinagalit ito ni Jun Pyong, at nag-away ang dalawa. Sa gitna ng kanilang pagpupumiglas, bumangga ang sasakyan ng militar sa isang puno, at nawalan ng kontrol. Sa desperadong sitwasyon, nagsimulang umiyak si In Chang, sinasabing maaaring hindi na siya makabalik ng buhay sa kanyang asawa, at maaaring hindi na niya makita ang kanyang anak, o malaman kung dapat ba niya itong pangalanan ng Inwang. Si Jun Pyong, na isa ring ama, ay naantig sa kanyang mga salita, at nagpasyang ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay ng naglalakad. Dala ng dalawa ang detonator at nagsimulang maglakad, kaswal na nag-uusap sa daan. Inamin ni In Chang na hindi niya alam ang kasarian ng kanyang sanggol, kaya itinuro ni Jun Pyong na nakikita ito sa larawan ng ultrasound. Dahil sa desperasyon, tinanong siya ni In Chang kung ano ang kasarian ng kanyang anak, ngunit tumanggi ang tusong lalaki na ibunyag ito. Pagkatapos ay nagtanong si Jun Pyong tungkol sa katapusan ng isang serye sa South Korea na tinatawag na Damo, na hindi niya mapanood habang nakakulong. Inalok niyang ibunyag ang kasarian ng sanggol kung ibubunyag ni In Chang ang katapusan, ngunit tumanggi rin ang huli na sabihin sa kanya. Di nagtagal, natagpuan ang dalawa ng militar ng US, at inakalang katapusan na nilang dalawa, ngunit sa huling sandali, dumating ang mga nakaligtas na miyembro ng koponan ni In Chang sakay ng bus at tumulong sa kanila. Sumakay silang lahat, at naganap ang isang matinding habulan sa kotse kasama ang militar ng US. Nahirapan ang grupo laban sa mga jeep na madaling imaniobra, ngunit isang ikatlong pagsabog ang naganap sa tulay, na nagpabagsak sa mga puwersa ng US sa lambak, at naiwasan ang agarang krisis. Samantala, sa South Korea, kumalat ang takot sa mga tao pagkatapos ng pinakabagong lindol. Dumating sina Choi at Profesor Kang sa evacuation point, kung saan dadalhin sila ng isang barko sa US. Binigyan ng daan si Kang dahil sa kanyang pagkamamamayan ng US, ngunit naiwan si Choi. Sinubukan siyang tulungan ng propesor, ngunit tumanggi siya, dahil hinihintay pa rin niya ang kanyang asawa. Dahil dito, nakaramdam ng pagkakasala si Kang, kaya sa wakas ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang asawa ay nasa Hilagang Korea, na ikinatakot niya.
Determinadong gumawa ng isang bagay, gumawa siya ng isang huling pagtatangka, at tinawagan si Jaeon upang mag-isip ng isang mas mahusay na plano upang harapin ang huling pagsabog. Sa ibang lugar, determinado pa rin si Junpyong na isagawa ang kanyang plano, at itinutok ang kanyang baril kay Inchang. Ngunit nang makita na naniniwala pa rin si Inchang sa misyon, at determinadong magtagumpay, sa wakas ay sumuko si Junpyong. Sinabi niya sa kanila ang lokasyon ng minahan, at mag-isang nagtungo upang hanapin ang kanyang anak na babae, na iniwan ang bomba. Samantala, naputol ang komunikasyon ng militar ng South Korea sa koponan simula ng interbensyon ng US. Nagpasya silang swayin ang mga utos ng US, at kunin ang mga kagamitang kailangan upang makipag-ugnayan si Inchang sa Hilagang Korea. Pagkatapos ay nakipagkita si Jaeon kina Profesor Kang at Choi, at sa wakas ay nagawa nilang makipag-ugnayan kay Inchang. Agad siyang pinakiusapan ng propesor na baguhin ang kanyang landas, at sa halip ay tumungo sa Tunnel 7 sa halip na sa Tunnel 9. Dahil dito, nasa isang mahirap na sitwasyon si Inchang, dahil wala siyang orihinal na mapa, at kailangan niyang hanapin muli si Junpyong. Sa ibang lugar, sa wakas ay narating ni Junpyong ang Pucheon, at sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang anak na babae, na nasa malubhang kalagayan. Siya ay na-trauma sa lahat ng kanyang tiniis, at ang pinakamalala pa sa lahat, hindi man lang siya nakilala ng kanyang anak. Ito ay labis na ikinabalot ng emosyon ni Junpyong, at nagsimula siyang umiyak nang dumating ang mga kasamahang Tsino, hinihingi ang bomba. Ipinahayag ni Junpyong na wala siya nito, ngunit lalo lamang itong ikinagalit ng mga Tsino, na agad siyang binaril. Nagmakaawa si Junpyong sa kanila na hayaan ang kanyang anak na tumawid sa hangganan, ngunit para silang binging palaka na walang narinig. At bago pa man sila makasakit pa, biglang dumating ang militar ng US, at matinding putukan ang naganap. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Inchang na parang bayani, may hawak na puting tela bilang tanda ng pagsuko. Pagkatapos ay isiniwalat niya na nasa kanya ang bomba, ngunit nakakagulat na ipinakita sa kanila na nakatakda na ang timer sa bomba. Ipinaliwanag niya na in-time niya ito kasabay ng ika-4 na pagsabog, dahil matatapos din ang lahat sa oras na iyon. Dahil sa takot, nagtakbuhan ang mga Amerikano at Tsino mula roon upang maiwasan ang pagsabog. Kasunod nito, nagpasya si Inchang na pumunta sa minahan ng mag-isa, at hinimok ang lahat na umalis kaagad. Gayunpaman, tumanggi si Junpyong na ibigay sa kanya ang lokasyon, iginiit na sasama siya sa kanya. Umalis ang iba pang miyembro ng team kasama si Son Okay, na lumuluha habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang ama. Bago tumungo sa tunnel, tinawagan ni Inchang ang kanyang asawa, na labis na nag-aalala para sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling sa kanya, at hiniling nito sa kanya na huwag mahuli upang personal niyang makita ang kanilang sanggol. Nangako si Inchang sa kanya at umiiyak na tinapos ang tawag. Si Choi, na parehong nalungkot, ay biglang nagsimulang magkaroon ng mga contraction, kahit na hindi pa siya dapat manganak. Ikinataranta ito ni na Profesor Kang at Jaeon, upang magmadaling dalhin si Choi sa ospital. Matapos ang matinding pagpupumiglas, sa wakas ay narating ng dalawang lalaki ang tamang tunnel at nakadaan sa minahan. Kailangan nilang sumakay ng elevator pababa sa tunnel at iset ang detonator, ngunit tumigil sa paggana ang elevator dahil sa pagkawala ng kuryente na dulot ng lindol sa bulkan. Nagpasya si Inchang na putulin ang cable at bumabadala ang bomba, handang isugal ang kanyang buhay habang ginagampanan ang tungkulin. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Junpyong ang katapusan ng TV series ng Damo, kung saan lahat ay namatay. Natigilan si Junpyong nang marinig ito, ngunit isiniwalat na ang kanyang pag-aangkin na alam niya ang kasarian ng sanggol ay isang panlilinlang lamang. Pagkatapos ay sinabihan niya si Inchang na manatiling mabuhay at alamin ng personal ang kasarian ng kanyang anak. Sa isang nakakagulat na pagkakataon, biglang umakyat si Junpyong sa elevator at isinara ang pinto, piniling babain ang tunnel ng mag-isa. Sinubukan siyang pigilan ni Inchang, ngunit ipinakita ni Junpyong na siya ay malubhang nasaktan at sinabing walang sino man ang makakamis sa kanya sa anumang paraan. Nagmakaawa lamang siya kay Inchang na alagaan ang kanyang anak na babae, dahil siya lamang ang taong pinagkakatiwalaan niya. Dahil doon, nagpaalam na si Junpyong at ginamit ang huling lakas niya para dalhin ang bomba patungo sa destinasyon nito. Pagkatapos, naiwan si Inchang na nalilito habang nagmamaneho palayo sa Mount Baekdo, at ilang sandali pa, habang namatay si Junpyong sa pagsabog, matagumpay na napigilan ng pagsabog ang mga lindol, na nagligtas ng hindi mabilang na buhay sa buong Korean Peninsula.
Samantala, si Choi ay ligtas na nanganak sa isang ospital. Ang eksena ay nagpapatuloy pagkalipas ng isang taon, kung saan nagtulungan ang North at South Korea upang pangasiwaan ang muling pagtatayo ng peninsula. Bumalik si Professor Kang sa Korea mula sa US at sinalubong ni Jeon sa paliparan. Lumalabas na sa wakas ay nagpasya na siyang manirahan sa kanyang tinubuang bayan, at inatasang isulong ang isang proyekto ng renewable energy gamit ang magma mula sa Mount Baekdo. Samantala, sa bahay ni In Chang, makikita natin ang mag-asawang masayang namumuhay kasama ang kanilang paslit at ang kanilang ampun na anak na babae, si Sun Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.